So umalma si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa paghain ng warrant of arrest sa kanyang BFF na si Pastor Kibuloy. Sabi niya masyado daw excessive yung pong ginamit ng mga kapulisan kanina doon po sa Davao. Basahin po natin yung statement coming from his official Facebook page. Okay? I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Okay? Reklamo siya kasi baka yung mga kaalyado nila, inalis ng Davao, ang nilagay dito, puro tagalabas ng Davao. Hindi nila kontrolado. Okay? This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and thus have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Diyan akong linya may problema. Diyan akong linya may problema. Ito daw bang ginawa na to ay trademark ng admin na overkill? Okay? Overkill na para bang may namatay na tao nung pong pag-serve ng warrant. In fact, kaya nga pong maraming mga tropa dyan para po maiwasan yung pong maaring nanlaban o maaring pagpalag. Alam naman po natin, hindi ordinaryong tao itong si Kibuloy. Marami silang mga baril, marami siyang pera, marami silang followers, marami silang bodyguard. Diba na baka mag-resist nung pagsilbi ng warrant of arrest. Ito yun, dito ako medyo kahipokritohan eh. Okay? Kasi, overkill in dealing with individuals of merely accused of committing a crime. Diba? Katulad ba to nung mga drug addict? Katulad ba to nung mga mahihirap nating kababayan who are merely accused of committing a crime related to illegal substance or related sa drugs, no kanyang drug war? Hindi ba sila ay mga accused lamang of committing a crime? Kumbaga, inaano niya kay Marcos na overkill kayo. Ano ba nangyari nung panahon mo? Yun ang literal na overkill. Di ba? Literal na overkill talaga. Lumalabas na yung katotohanan dyan sa investigasyon, di ba? Yung mga kota-kota na yan and all that. Tas para siya yung magsabi nito kay Marcos na overkill yung ginagawa nyo, medyo kahipokritohan yun. Kasi yung sa kanya, yung overkill talaga. At, di ba? Alam naman niya yun at alam naman yun ng mga supporters niya. Para sabihin na overkill itong kay Marcos na nagse-safety lang to make sure lang na maayos yung pagsilbi ng warrant. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown toward critics of his administration when dealing with their supporters? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Yan na naman tayo eh. Di ba? Kapag kailangan mo, kapag pabor sa'yo, dyan na yung mga rights. Kulang, hindi nga binuo eh. Yung rights na yan, alam nyo kung ano yan, human rights yan eh. Basic human rights yan. Kapag sila yung naagrabyado, doon na ilalabas na yung rights, doon na pero kapag sila yung gumagawa, di ba? Hindi kailangan yung human rights na yan, hindi kailangan yung mga rights na yan, importante yung, di ba? So the same applies dito para ipatupad yung batas, para ipatupad yung warrant at kumbaga mabigyan ng hustisya yung pong mga reklamo laban diyan. Di ba? At malitis sa hukuman, di ba? Kailangan po na kailangan na sumunod, di ba? Kailangan i-implement, di ba? Sila nga tong sabi na di importante yung rights na yan, hindi yan. Mas importante yung so, di ba? Pero pag sila na yung hinahabol, pag sila na yung bigla silang magrereklamo na, di ba? Si Tatay Harry Roque, balik human rights advocate na. Diba? So, yun ang problema. Yung mga binabato nila sa mga Marcos, kumaga, sobra-sobra yung ginawa nila na gano'n nung panahon nila. Itong overkill.
sa mga accused lamang o ng krimen. Tapos itong mga preservation ng mga most fundamental rights. So, hindi pa nila kumpletuhin, human rights yan. Yung human rights na inalupustan nila, na isinantabi nila nung panahon nila. Okay, so fine, nagigets ko naman na yung mga kung paano kayo mag-isip, kung bakit hindi importante para sa inyo yung mga human rights na yan. Although I disagree, naintindihan ko naman, pero pag sa inyo na ginagamit, doon ka na umiiyak, doon ka na magrereklamo, di ba? Yun ang problema, yun naman ang ano ko diyan eh. And sa akin, tama lang yung ginawang pagdala ng mga tropa kanina to make sure na tahimik lahat, di ba? At patikim pa lang yan, practice pa lang yan, kasi pag natunto na talaga itong si Kibuloy, asahan po natin na mas magiging magulo yan. Sana hindi naman umabot sa marahas na, pero asahan na po natin na magiging magulo. So yan po ang latest po natin. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye guys.